kay Fernando Montiel sa Amerika. Para sa detalye, may live report si Tricia Zafra. Tricia. Igan, dumating na nga rito sa bansa si The Filipino Flash Junito Donaire Jr. mula sa huling panalo niya sa Amerika laban kay Fernando Montiel noong February 20. 5:37 na madaling araw kanina lumapag ang kanyang eroplanong sinasakyan na Flight PR-103 sa NAIA Terminal 2. Dala ang kanyang bagong panalong WBC belt at kasamang dumating ang kanyang asawang si Rachel. Pagtuntong sa arrival immigration area, Igan, agad pinasalamatan ni Donaire ang mga Pinoy na walang sawang sumuporta sa kanya. May itinakda raw sa kanya ulit na laban sa May 28 sa Las Vegas or San Francisco at handa raw siyang harapin sino man ang itapat sa kanya. Narito ang kanyang naging pahayag, Igan. Ang unang pangalan na binanggit sa akin, Anselmo Moreno, yung WBA champion. But meron pa pong iba dyan na sina Mares, Agbeco, at saka siguro kung yung Japanese na champion, lalaban sa akin si Kameda. So marami po yung names na marami pa pong champion na makalaban ko sa bantamweight. Igan, sa ilang minuto ibinigay sa ilang miyembro ng media para magtanong kay Donaire, hindi na iwasang maungkat ang umusbong na hidwaan niya at ng ilang boxing at sports analyst dahil sa mga palitan nila ng salita sa Twitter. Ang importante raw sa kanya ngayon ay maayos na ang relasyon nila magkakaanak at hindi na raw niya ito iniintindi. Hindi rin daw siguro ito makaka-apekto sa kanyang boxing career dahil pagbubutihin pa raw niya ang susunod na mga laban niya. Narito ang kanyang naging pahayag pa. Ang importante ngayon sa akin is that lahat ng family ko we're together again. Yun lang po talaga importante sa akin. At my wife is with me and together magaling na po yung ano. So wala talaga kung ano ba yung sinasabi nila. Basta ako ang focus ko lang is boxing, my family, and most of all my wife. Igan, ayon kay The Filipino Flash, inilaan niya itong araw nito para magpasalamat sa mga Filipino fans na walang sawang sumuporta at tumangkilik sa kanya. Igan? Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat po live mula sa NAIA. Walong suspect sa pagdukot sa isang Malaysian businessman arestado sa Maynila. Nabawi rin ang bahagi ng ransom money na binayad ng biktima kapalit ng kanyang paglaya. Narito ang report ni JP Soriano. Nanginginig pa sa pakot ang Malaysian businessman habang kinukwento sa amin ang nangyaring pagkidnap sa kanya nitong linggo. Kwento niya sa GMA News, armado raw ang mga kumidnap sa kanya nang dumating ito sa kanyang warehouse. Pakilala raw, immigration police sila. Nagpakita pa nga raw ng warrant of arrest laban sa kanya. They are not allowed me to talk. They just arrest me by force. Throw me inside the car and... Ginapos daw siya at doon na sinabi sa kanya ang tunay na pakay ng mga sospek. Mahigit $1 milyong daw ang unang hinihinging ransom. Kung hindi, papatayin daw siya. They are trying to take out the knife, asking me if you are not telling me the truth, they are going to cut my finger one by one. Ang mga sospek na raw nakipag-ugnayan sa sekretary niya na kinilalang si Eden Macalinaw para kolektahin ang napagkasundoang 16.3 million pesos ransom. Nang magpunta raw sa bangko si Macalinaw, pinakausap pa daw sa telepono ng kidnapper ang bank manager sa kanya para ma-release ang pera. They called out to the bank manager and asked me to talk direct to the manager. The knife is pointing at me. We have to talk. If not, we are going to kill you. So I have no choice. I said, this money is correct, confirm. Lunas ng gabi, nang pinawalan daw siya sa Intramuros, Manila. At agad daw nagsumbong sa Intramuros Police Station. Agad naman daw inimbitahan at kunestyon ng MPD si Macalinaw at live-in partner ng biktima na si Joanna Ballesteros. Inconsistent ang mga mga salita nila o ang mga allegation nila. Hindi makatugma. Ibig sabihin, dinidiin si ex-girlfriend ng ex-boyfriend niya. Nagdidiinan sila ngayon, pati ngayon yung secretary. Sa cellphone daw ng kalibin ng biktima na si Joanna, nakita ang isang text message na nagsasabing huwag daw silang aamin at iligaw daw sa investigasyon ang mga pulis. Doon na raw tinutukan ng MPD si Joanna at napaamin ng ex-boyfriend daw niyang si Marlon Lopera ang isa sa kidnappers. Agad natunto ng MPD ang mga sospek sa Ermita, Manila at doon nakuha nila ang may 4.2 million pesos na parte ng ransom money na nakalagay sa itim na bag at isang 9mm pistol. Yung list na nakita kanina na na-recover dun sa room would say kung sino yung mga kasama nila. Kasi nakalagay yung kanilang parte. Nang magkaharap-harap ang mga sospek, kanya-kanya silang turuan at tanggi.
Gabi pa raw ang palitan. Sabi niya, Itinanggi ng mga sospek na sangkot sila sa pangingidnap. biktima lang din ako. Kahit tanong nila yung mga nangidnap, hindi kami magkakakilala. Pero mayroon ding umamin. Nakasuot nga gano'n, pumayag ako dahil akala ko kuwan lang Hindi naman sila lang mismo ang sila mismo ang nagkuhan yan, nag-arrange. Kinuha ko naman, tinanggap ko naman. 4 na sospek pa ang pinaghahanap at pinaginalaang tumangay sa parte ng ransom money. Naharap sa patong-patong na reklamo ang mga sospek gaya ng kidnapping at paggamit sa pangalan ng otoridad. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Sasakyang ng lalaman ng bomba pinasabog sa isang gasolinahan sa Pakistan. 20 ang patay habang mahigit 100 naman ang sugatan. Sa lakas ng pagsabog, halos wala nang natira sa gasolinahan. Hindi pa tiyak ng mga otoridad kung sino ang target ng pambobomba, pero hinala nila, posibleng mga militanteng grupo raw ang nasa likod ng pag-atake. Wala pang grupong umaako sa krimen. 2 helicopter nagsalpukan sa ere sa kasagsagan ng Army training sa Colombia. Patay ang 5 sakay ng isang helicopter, kabilang na ang Mexicanong nagsasanay pa lang sa pagkapiloto. Sugatan naman ang mga sakay ng nakabanggaan nitong helicopter. Batay po sa inisyal na investigasyon, nagkatamaan ang mga hélice ng 2 helicopter. Malaki rin daw ang posibilidad na human error ang dahilan ng aksidente. Wala naman daw kasing problema ang makina ng 2 helicopter. Ski cottage sa France nasunog. Agad inilikas ang 300 turistang tumutuloy sa naturang cottage. Dahil walang fire alarm ang cottage, mano-manong ginising ang mga turista nang sumiklab ang apoy. Dismayado naman ang mga bisita dahil nasira ang kanilang bakasyon. Pero mabuti na rin daw dahil walang nasaktan sa insidente. Oras na para sa unang chika. Darito na po si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Ang first 2 items natin for today ay tungkol sa royal couple ng United Kingdom na sina Prince William at Kate Middleton. Kabi-kabila ng engagement ng dalawa habang papalapit ang kanilang kasal. Kabilang nga rito ang pagdalo sa isang fundraising event for children with cancer sa Northern Ireland. At bukod sa magiliw na pakikisalamuhan ng dalawa sa mga tao sa event, game din silang nagluto ng pancakes para sa mga bata. Tradisyonal na pagkain ng pancakes sa UK tuwing Shrove Tuesday o yung huling araw bago mag-Ash Wednesday. Nakatakda namang i-auction sa London ang dress ni Kate na sinasabing bumighani sa puso ni Prince William. Isa itong knitted mesh dress na inirampa ni Kate sa isang charity show sa St. Andrews University noong 2002. Ayon sa auction house, posibleng umabot daw ng 10,000 pounds o mahigit 700,000 pesos ang starting bid para dito. At ngayon pa lang daw ay hindi na magpapahinga or nagpapahinga ang kanilang phone lines sa dami ng nagtatanong tungkol sa naturang damit. In other buzz from showbiz, kumakalat ngayon ang sinasabing leakage sa magiging story ng 3rd sequel ng Iron Man movie. According to leaks, makikipaglaban si Iron Man sa mga real-world villains. Ang storyline naman daw nito ay sometime after ng mga kaganapan sa The Avengers kung saan nagkaroon ng major crossovers sa characters ng Marvel superheroes. Wala pang nagiging pahayag ang Marvel Studios o ang Paramount Pictures na alleged leak ng storya. Unang chika will be right back. Samantala, balik muna tayo kay Rhea. Salamat, Luan. Laptop na maaari nang makontrol sa pamamagitan ng mga mata dinedevelop sa Germany. Sa halip na gumamit ang mouse, kailangan lang mag-focus ng user kung saan niya nais dalhin ang cursor. Infrared technology ang nagpapagana dito. Bukod sa games at entertainment, malaking bagay din daw ang imbensyong ito sa mga taong may motor disabilities. Pero wala pang anunsyo kung kailan matatapos ang laptop at magiging available sa merkado. Makibalita tayo sa latest sa dali ng trapiko kasama si Lab Anuver. Lab! Maraming salamat, Igan. Mga kapuso, ito na po ang ating kasadahan ngayong umagang ito ng Wednesday. Unahin na po muna natin aming kinaroroonan dito sa may area ng Quezon Boulevard na sa mga oras na ito, mga kapuso, may konting pagbagal ng ilan nating mga motorista dahil na rin po sa pag-terminal ng ilang mga jeep dito po sa gilid ng Quiapo Church. At yung ating mga patungo naman ng Espanya at Masalang, pati rin po Laong-Laan sa kabilang lane, tuloy-tuloy pa naman ho ang kanilang pagbiyahe.
Via GMA Traffic System naman, ipasisilip namin sa inyo ang EDSA Balintawak. Sa kanang bahagi po sa itaas ang inyong mga monitor, may kita ho natin ang tuloy-tuloy pong magkabilang lane. Ang kaliwa ho ay patungo ng norte at ang kaliwa ay patungo ng EDSA at patungo ng A. Bonifacio at ang kanan ay patungo ng norte. Sa may ibaba po niya na yung EDSA Ortigas, yung pong ibabang bahagi ng flyover ay patungo po yan ng Makati and South area. Ang umaakit naman po sa ating mas mataas na flyover, Ortigas flyover, yan naman po ay going to Cainta at Pasig area na tuloy-tuloy din. Maski po yung kanang bahaging lane patungo naman po ng EDSA Santolan at EDSA Cubao ay wala rin hong problema. Sa may EDSA Kamuning, naku po, patuloy po ang pagbigat, ang daloy ng trapiko ng kanang bahaging lane mga kapuso mula po flyover, ground level hanggang diretso po kayo ng EDSA Cubao. Medyo mahihirapan ho kayong makalusot pero yung kaliwa ho patungo ng Monumento at Norte ay tuloy-tuloy pa rin. Coding ngayong araw, mga plaka hong nagtatapos sa numbers 5 and 6. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang Reyna ng Kalsada, Love and Affairs, Maluma dyan and never fine. Balik sa iyo, Igan. At ang hirit namin mamaya, isang taxi driver patay sa saksak sa Quezon City, suspect arestado. At salpukan ng truck at motorsiklo sa Kidapawan, North Cotabato, mag-ina, patay. Balikan po natin si Susan Enriquez na nasa Baclaran Church. Susan. Yes, Arnold, sa mga oras po ito, nasa bahagi po ng communion, yung first mass para ngayong Ash Wednesday na nagsimula kaninang alas 5:30 po ng madaling araw. Pagkatapos po nitong communion,